Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed as we set our eyes and direct to create an impact not just the Philippines but around the globe. We are in the mission of raising up authentic leaders who will rise up and carry God's ultimate intention in fulfilling the Great Commission to disciple all nations, establish His righteousness and His kingdom on the earth. As we believe in the reality that transformation starts by changing one mind, one person at a time. At the heart of our ministry lies the desire to usher people in discovering their true identity, purpose, and vision in life. As we carry and spread the gospel of the kingdom that Jesus preached. Who we are radical disciples who value kingdom lifestyle, laws, and principles. We are servant leaders geared towards impacting the world as we pursue and prioritize our God-given purpose. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We nurture the youth to grow with the right mindset to succeed and serve the next generation. Above all else, we operate in compassion and love as we strive to reconnect people back to God and His original intent. What we do as we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raising the banner of righteousness in all nations, growing unto perfection as we embody God's kingdom values and lifestyle, equipping disciples to become sons of God who will reflect the image and likeness of Jesus Christ. We are not a religion. We are a nation, a tribe, a peculiar people zealous for God. We are Transform Global Faith Ministries, transforming lives, transforming nations. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into Global Updates. In the past week, 4 separate fire incidents have been reported in Metro Manila, affecting communities in Tondo, Quezon City, and Pasay. While authorities confirmed there were no casualties, the damage has been significant. Dozens of houses were destroyed, leaving many families displaced and in need of urgent assistance. Responders worked tirelessly to contain the blaze, but the fires have left behind charred homes, lost possessions, and the challenge of rebuilding lives. According to European Union's Copernicus Climate Change Service, July 2025 was ranked as the 3rd warmest July recorded globally. The average global surface temperature reached 16.68 degrees Celsius, which is 1.25 degrees Celsius above pre-industrial levels. Though slightly cooler than the record-breaking Julys of 2023 and 2024, this month still saw extreme weather events, including heat waves, wildfires, and severe flooding that point to the continued reality of climate change affecting the nation. A powerful tornado struck Guangdong, China last August 4, 2025, causing significant damage. Roofs were torn from homes, trees uprooted, farms devastated, and power lines disrupted, leaving over 200 households without electricity. No casualties have been reported, and power was restored the following day. TGFM Nation, as we see the world groaning under the weight of climate change, it's a clear sign that darkness and disorder are trying to dominate both the earth and our lives. But we are not called to be passive observers. We are the light of the world. Let's rise up, live with purpose, and be the hope and wisdom this broken world urgently needs. From Davao City to the nations, here are the updates that showcase God's kingdom agenda in this community. This is TGFM News Flash.
The TGFM multimedia team continues to grow not just in number, but in excellence and vision. Last August 2, the team had the privilege of receiving intensive camera training from Pastor Roy Oliveros himself, who shared both technical skills and deeper insights into capturing moments that carry kingdom purpose. The team is excited to apply these principles as they embody the modern scribes of this generation. Last August 9, the Transform Marketplace Radicals, in partnership with the Philippine Red Cross, held a successful second round of bloodletting drive. The engagement and enthusiasm shown by the donors and volunteers demonstrate a collective commitment to uphold our vision of transforming lives by creating an impact in our community. Each bag of blood collected represented not just medical help, but a testimony of love in action. Life Hacks Beyond Virtual Training Batch 7 officially kicks off. August 2 marked the start of a new chapter for the 7th batch of Life Hacks Beyond Virtual Training. Participants entered a journey of discovering their true purpose and learning kingdom principles that will make them navigate life easier. A season of transformation has begun. Life groups are multiplying across cities and communities, each one becoming a spark in a growing blaze of discipleship and kingdom growth. The Life Booklet has quickly become a vital tool for life group leaders and disciple makers. With its foundational yet spirit-empowered lessons, the Life Booklet is helping believers start life groups with confidence, clarity, and kingdom conviction. Designed to open hearts, spark meaningful conversations, and usher people into deeper revelation of their identity and purpose, the Life Booklet is being used to fuel personal transformation and collective revival, one life at a time. Exciting updates for our Marahan Community Project. Construction of our A-houses is almost complete. These beautiful homes are ready to be the perfect resting place for leaders and guests. At the same time, the land is yielding its increase with the ongoing harvest of our locally grown crops. TGFM Nation, let us continue to cultivate our land. Plant your crops, invest in the land entrusted to us as we build a Goshen sanctuary ready for the last days. And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news that empowers and transforms. Perfect day everyone! I am Rosario Berlanas, a 42 years old. Galuto ko og mga kakanin. I am a single parent na ako'y unom ka anak, 4 ka lalaki o 2 ka babae. Before divine encounter, as in grabe ka sakit. Kay first, tungod akong husband, nagbalik iyang sakit sa bone marrow. Na siya ay aplastic anemia. And then, namatay pa dyan akong uncle, nag-isip na akong kuya. Last year, June. And then, third, namatay pa dyan ako ang stepfather sa akong husband. Nag-iisip na mo siya og papa. June pa dyan namatay. Then, painful kay ko na time, kay kabalo ko na sa sunod, kung banal po ng kuhaon. Kaya tungod sa iyang sakit kasi na siya balik-balik sa ospital. Pero, ako kaya akong paglaom sa Ginoo, akong faith sa iyahan na maayo pa siya kay tagaan pa din siya og another life sa Ginoo kay tungod kay napa mo kami mga gagmay na anak, napay duha ka babae na wala pa kay og banding ba kay close ba sa siyang papa. Then mawala siya mo to ang pinaka worst sa akong life na nagbalik ang sakit. And then 2 days before sa DE is namatay yun akong bana. Wala ako na-expect ato na mahitabo. Pero sakit kayo as in kasakit na mamatyan ka og bana, mong kuya. Na sunod-sunod gani pagkamatay. Ako, friend man good, sige nga na mo, nag-invite ko niya na mag-attend ko og DA. So, go lang gihapon ko ato na time. Kay gusto na ako na maayo akong bana through DA, basi maayo di ay.
During the divine encounter, my experience jud is wala ako naka-expect ba na jud ang presence ni Holy Spirit. Natumba ko kanang gipa-feel jud ni God na kanang nana ako sa iyaha, nakaadto ko sa heaven. And then dili jud ako malihok ako ang lawas, gusto na ko siya ilihok, pero wala jud nako siya nalihok. Kaya na ginahunghong sa kuan na kanang mahulay anak rest kay kabalo ko kapoy kay ka. Since pa pag isa kong panahan to pagamatay is grabe ka kapoy na ako. Ako ko nakatulog jud ko na human na lang ang divine encounter adto na day. Lugikik ko nakalihok sa akong lawas, lugikik ko nakamata. Then during adto sa ako ang ascension, nakita jud na ako ang picture sa akong family. Akong mga anak, gi-remind jud ko ni God na dili ka magluya-luyan, kailangan maging strong ka kay napa kay mga anak na nag-depend sa imo na kay unong ka anak. Kailangan ko kanang maging strong jud ko atong panahon na kinawala na ako ang pana. Padayon naghapon ako ang life. Mao jud ko ang nakita na ako. As in, dili jud ako siya malimtan. Kato na, encounter na ako ni God. As in, kagrabe na ako. Pati na akong hirang adto. Kumao to, pag human ako adto, nakafeel jud ko, kanagani, na dili basta-basta ni miracle. Miracle siya na dili basta mapalit. Dato ka, mas magpepa mo part na diha. A miracle of peace of mind. Kitagaan ko ni God na kung naalan jud si God sa imuha. As in, peaceful sa akong kinabuhi. Maski na ay mga pagsubok, na mga problema na maabot, dili jud ka mawala. After DE, I changed the way I think and I always put first God in my heart and my mind. Kaya na ko yung verse, ginakuptan ako sa akong mind, sa akong heart, nakaroon na ako siya nasabtan. Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Og karon pag abot na ko sa community, no, thankful kay ko na nasabtan dyan ako siya, but kingdom. Hindi na ako kupot agto pero wala na ako ginabuhat. Wala mo ako siya nasabtan kato na time. Diyan mo remind sa ko always na unaha lagi ko yung baka usahay. Hala mo mata na ako ka magluto ana gani magkuan kay ka pa sa mga orders. Pero always remind ni God sa ko na unaha jud ko yung kay para hapsay ang akong dagan sa akong kinabuhi. Hapsay ang ako ang pag-follow sa iyaha. Sa akong family pod is hinahinay na pod mi na ay pagsinabtanay masking na ay argument sa ako ang mga anak pero hinahinay na adyoy ka hiusa sa amo ang pamilya. As a solo parent, kailangan ako i-align jud sa Ginoo ang tanan nakong buhaton. Basta naa ang Holy Spirit, ang Ginoo si Jesus, dali lang kaayo mulihok. As kung sa problema na moabot sa ako kay dili biya lalim isip a solo parent no ako ra isa. Pero ako lang jud ang gi-offer kay God, ako lang jud gi-align ang akong ginabuhat sa iyaha. After di ginalook forward yun ako as a single parent na maging model gani sa uban gani na mga solo parent out there. Dili pa ulahi ang tanan basta naalang jud si God sa inyo ha. Kabalo mo sa yung purpose diri sa kalibutan kung unsa siya. Kung i-alay na to ang atong gibuhaton sa Ginoo kay as in the way ta mo follow kay God sa ato ang gusto i-desire pabubuto niya ihapa jud natin God o maging kuan jud ta dut pa more sa Ginoo kung sa man ang problema mahitabo amon jud na ako ang ginakuan sa akong kaugalingon pangitaon jud ako una ang Ginoo labaw sa tad. Thank you TGFM Nation. My prophetic name is Jael, a strong woman with a principle and knowledge. Hingpit nga adlaw TGFM Nation. Karon na pod ang panahon sa pagdaig sa atong buhing hari. Kay miingon mismo si Jesus, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug kahadlok. Karong buntaga, manindog kita ug atong simbahon ang Ginoong nga matinumanon. Diin mangkagikan, unsa man ang imong gibati, welcome ka nga moapil. Sugdan nato ang pagsimba uban sa halad nga tinuoray. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo ay gunko, imo ang himaya o kadungkanan. Ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo ay gunko, imo ang himaya
kadungkanan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungkanan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Walay sama. Imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Nimo walay sama kanimo, walay sama, way sama nimo, walay sama kanimo, walay sama Ginoo, walay sama kanimo, way sama nimo, walay sama kanimo, walay sama Ginoo, walay sama kanimo, way sama nimo, walay sama kanimo, walay sama Ginoo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Oh, oh, walay sama kanimo. Hingpit na adlaw sa tanan, ako si Ella May Suwan,
usa ka SPED teacher sa propesyon, tag-iya usab kog usa ka SPED and tutorial center dinhi sa Davao City. Para kanako, ang paghatag usa sa labing importanteng prinsipyo nga gikan sa Biblia. Nakasulat sa ikaduha nga taga-Korento bersikulo 9:6, timani nga ang pagpugas ug jutay mag-ani og jutay. Apan ang pagpugas ug daghan mag-ani og daghan. Busa, kinahanglan nga maghatag ang usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maghunahuna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Mauni ang mga benepisyo na akong naangkon tungod sa kanunay nga pagtanom o paghatag sa akong ikapo. Una, ang pagpreserbar, labi na sa ministry. Sa una, daghan kaayo og pagsulay og kalisdanan nga miabot sa simbahan, pero nagpabiling gihapon ko. Ikaduha, ang pag-uswag sa akong kinabuhi. Nagsugod ko na isip empleyado nga usa nga maghulat lang sa 15-30 nga sweldo. Karon, magwalo na ka tuig ang akong negosyo, sukad ni resign ko sa akong trabaho. Nakaagi pa og pandemic, pero nakabangon gihapon. Og ikatulo, gipakita sa Ginoo ang iyang gahom sa pag-ayo. Ni adtong Enero 11, nagsakit akong papa ug pila ka bulan na siya na-admit sa ospital. Sa kadaghang higayon, nagdamgo ko nga balik-balik ang espiritu sa kamatayon. Apan mas labaw ang gahom sa Ginoo nga nag-ayo kaniya. Isa sa nagpalig-on sa akong pag-ampo ang paghatag ug nakagawas akong papa sa ospital before nag-crossover sa Abril karon lang bulana. Ug ang ikaapat, ang pagpalapad sa gingharian sa Ginoo sa marahan. Daghan-daghan na usab ang atong mga igsuon nga manubo ang naapil sa simbalay. Ug karon, ipahimutang usab nato ang divine encounter didto. Lahi ra jud mulihok ang Ginoo. Gidasig ko kamo na nagaapil sa simbalay sa pagpugas, sama sa usa ka mag-uuma. Malipayon siyang naghatag, kay nasayod siya na ang tanan mo balik ra jud sa iyaha. Malipayong paghatag sa tanan og hingpit na adlaw. Kini ang adlaw gihulat nga masinati ka pag-usab. Kini ang tapnang gipangandoy, ikaw ang matubos.
ka kumpara, walay ka kumpara, walay ka kumpara. Sa imong gugma, akong bayawon ka, walay ka kumpara, walay ka kumpara, walay ka kumpara. Sa imong gugma, akong bayawon ka, walay ka kumpara, walay ka kumpara, walay ka kumpara. Sa imong gugma, akong bayawon ka. Imong presensya, murag sa tungod na tagbaw sa tinaan. Imong presensya, buday tungod gawas nun na nagtinaan. The Age of War. The Age of War is a teaching series that will take every believer beyond the normal state of understanding Christianity and salvation. In this series, we will talk about the purpose of creation that includes mankind, angels, Satan, and demons. We are going to highlight the purpose of creation, the upgrade of man, the mandate, the downgrade, the prophecy, the seed war, the pilgrimage, the tabernacle, the days of Noah, the days of Lot. We will also unveil the mysteries of the waters, the blood and the Spirit. Then we will take you to the end times gospel, the day of vengeance, the last enemy, and the age of war. This series will take every believer into another level of faith and triumphs in life. You are born not just to be a Christian to secure for heaven, yet lose your earthly influence. No, you have a huge role in the huge saga of life. You have a part to play in this end times movement of the Lord. The Lord is looking for his remnants who are ready to capture the mind of Christ and take their dominion authority back to dethrone every principalities, powers, rulers of darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. Wake up. Arise, you who sleep, and put on all the whole armor prepared for the days of battle. You are my battle axe and sword, says the Lord. With you I will shatter nations and destroy many kingdoms. King Jesus said, I did not come to bring peace, but a sword. This is war, and there is no neutral ground. If you're not on my side, you're the enemy. If you're not helping, you're making things worse. Welcome to the Age of War. Ang problema sa Diyos, pangutan na kinsa. Ikaw, ako, kita. Hinumduman nato ni ang world, ang kalibutan nga atong nailhan dili na pasabot nga mao na ang earth nga atong gipuy-an. Psalms 24 verse 1. Ingon dia, ang yuta, earth iya sa Ginoo ug ang katibukan nga anaa ni Idi. Ang kalibutan, the world lakip na ang tanang nagpuyo sulod ni ini. Ingon ng Lord na ang earth ug ang world iya. Pero ang question,
kinsa ang nagdumala sa earth, kinsa ang nagdumala sa kalibutan. Ang yuta, kung yung tag-earth ang itong istoryan, physical ni siya na planeta. Pero ang kalibutan na ginatawag nga world, mao ni ang nagahari nga sistema. Ang gahom nga nagakontrol o ang mga otoridad nga nagapadagan sa tanang mga butang nga naga-influensya sa kinabuhi diri sa planeta. Mao kini ang ginatawag nga world. Kinahanglan sabto nato ni siya kay para ma-identify nato unsa ginagapangitabo sa atong palibot. Ang earth limpyo, putli, apan ang world maoy nakaapekto sa kalibutan. Ang problema sa Dios pangutana ko kinsa? Ikaw, ako, kita. No? Kita na mga tao nga nagakontrol sa sistema o mao'y nagabuhat og sistema. O na ang gadala og kasamok. Kita nga musupag sa kabubuton sa Ginoo, kita ang gadala og problema. Tungod kay ngano sa sinugdanan pa lang korap na ang kalibutan. Ang question ngano na korap kay ang unang tao na korap man ang sistema kining world nga mao'y nagdumala sa kalibutan, mao'y hinungdan sa pollution. Sa Bible. Kung sa ingon sa Bible, Romans chapter 8 verse 22. Kay nasayod ta nga ang katibuk ang binuhat, naguol og lawom og naggapaningkamot sa kasakit nga murag pagpanganak og nahiusa silang tanan sa pag-antos hantod karon. Kung nasakit ka, kung naguol ka, dili lang ikaw, pati ang kayutaan. Ang kalibutan nag-antos sa tumang kasakit tungod sa kalibutanong sistema. Kay ang sistema nga nagakontrol ang gahom sa mga otoridad, ang kalibutan mismo gipangmuluhan ni Satanas. So nagsugod og dumala ang tao sa yuta gawas sa kabubuton sa Ginoo. Mao kana ang sinugdanan sa dakong trahedya aning kalibutan, aning kayutaan. Hingpit na adlaw TGFM Nation! Greetings all the way from the Hill of Zion Studio. And gina-welcome na ko ang tanan nga nagasubay at ang weekly nga simbalay and sa mga hosts and facilitators, no? Again, good job kayo sa inyong kakugi o sa inyong diligence, no, sa pag-set up week after week sa tuwang simbalay. So, sa mga first time nga nag-join, no, we welcome you and among prayer, among mga pag-ampo nga makakuha ka sa imong portion, no, for today and mabless. Okay, so sa past o sa 15 ka semana na nga atong kiniatong teaching series nga atong gititlean The Age of War. No, nagisgot na ta pipila ka mga topic, no, randomly lang, no, makani mga butang nga kabalota nga relevant kaayo nato karon, no, dinhi sa tuwang nasod ug sa tibuok kalibutan. I'm sure daghan na mong nakatunan. Amen ba? Right? Labi na gyud ang pagsabot, no, na kung giunsa paglihok, unsa galihok ang kalibutan para i-deceive ta, ilaron ta o gubon ang atong mga kinabuhi, labi na sa katong waadyoy kalibutan kung unsa galihok ng kining kalibutan, unsa niyang control. So mao bitaw nga ang kining nga series nato wala lagi lain focus kundi ang pagsabot kung kinsa ta as human. Tao ba na matapad? Tao, okay? So, dapat kasabot ka kung kinsa ka as tao. Dili ta pwede magpabilin nga ignorante or magpadala lang sa mga ginaingon sa uban kung unsa ta or kung unsay angay natong buhaton as para sa atong kaugalingon. Ang mga sistema sa pagkontrol, ang mga gahom sa otoridad diri sa kalibutan, gusto nga motuo ta nga mas ubos ta kaysa sa tinuod nga gitagana para kanato, no? Walay lain ginabuhat ang sistema sa kalibutan kundi ipaubos ta, no, according sa ilahang gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Dili nila gusto mo sabtan nato kung kinsa kita kay hadlok sila na ma-out of control kanila. O na ang kamaturan, gusto nilang i-paralyze ang atong pagkatao para di nato magamit ang atong natural nga gasa nga anaa kanato tungod sa ilang mga daotang plano ubos sa pagdumala ni Satanas mismo. So mao na ilahang agenda. Mao na nga murag maglisod jud ang mga katawhan nga makakita og kahayag o paglaom sa kinabuhi kay gitabunan man kini sa ngit-ngit,
no? Kangit-ngit ang tibuok kalibutan. Darkness, no, is covering the whole earth. So mao na ang kalihukan sa kalibutan. Ang mga tao nga wala kabaluani nga controlling system, no, gapaning kamot og taman, no, na magkinabuhi sa tumang katapoy, pero gapadayon lang yapon kini kay abi nila mao ni ang normal ng kinabuhi. Abi nila nga may mao ni normal, pangutanin mo na okay ra ba kani? Mao may naandan, mao na ilang mga hunahuna para nila mao na gid ni ang kinabuhi, mao na laban-laban lang. No, abi nila kana na gyud ang battle nga kinahanglan nilang atubangon og tildihon permi matag adlaw. So, imagine mo na di ka makapoy gikan sa pagkabuot nimo na kay buot, no? Nakigbisog na ka, nakigbattle na ka aning sistema nga bulok na sistema sa kalibutan nga wala lain gusto kundi i-pull down ka, no? Ibaba ka sa imong pagkatao, no? So abi nato nga mao ni ang kamaturan ug mao ni ang normal, no? Una-una na to ang uban mga tao basta makapadayon lang, okay na, no? Okay na ni chops na basta laban-laban lang, mao na nga sa kasagaran nila murag ang kinabuhi buhi na lang. Tama ba, no? Murag buhi na lang kay kung maswertehan na naa kay mga connection, then at least na kay chance na mulambo. Pero kung wa kay connection, luoy kayo ka. Nabata diha, right? So nagpabilin ra jud, no, nga ang mga tao nga ulipon ug uyamot dinhi sa atong katilingban. Kay kung wa jud ka, mao ra jud ka. No, maka-relate kay ko ana kay ka pudya kugikan. No, how many of you gikan ta ana na mga klase nga pamuno or pamalakad sa kalibutan, no? Controlled ta. Dili ta kasabot kung sa gid ang ato ang gusto mabuhat ug unsay pwede nato mabuhat. So, sa dihang nakaila ko kay Kristo, naabrihan ako mga mata nga naaday paglaom. Kaya sa inyo, dunay paglaom, right? Na naapadi ay mas labaw pa kaysa sa pagtuo lang diha kay Kristo. Wala ta gitawag magtuo-tuo lang. No, na-realize na ko nga kiluwas dahi ko gikan sa kangit-ngit o gibalhin ko karon sa gingharian sa iyang anak na imo dia marvelous light, no, na sa kahayag. So unsa may naa sa gingharian, unsa may naa sa iyang anak, unsa may kahayag, unsa man ang giingon na marvelous light. Colossians chapter 1 atong tanawon. Colossians chapter 1 verse 13. Kay giluwas ta niya, okay? Giluwas na kita niya gikan sa gingharian sa kangit-ngit o gibalhin sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Gikuha daw ta sa kangit-ngit, giluwas ta o gibalhin ta sa iyang pinalanggang anak. Okay, ang pangutana karon unsa man di ay pasabot anang anaan na ta sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Unsa man di ay ang naa sa iyang pinalanggang anak. Unsa ambot pasabot unsa ang naa kay Kristo. Karon nga nabalhin nako sa iyang gingharian, unsa na pod ang sunod? What's next? Pangutana batana. So si Pedro, okay, si Apostle Peter, no, isa sa iyang mga gisulti na sayang gisulat nga kita mga pinili, chosen people daw ta diha kan Kristo, mga pinili daw ta, mga peculiar daw ta ng mga tao, pinasaki, no, kay gitawag ta gikan sa kangit-ngit paingon sa iyang makahibulungang kahayag. Grabe. 1 Peter chapter 2:9, gitawag ta gikan sa kangit-ngit paingon sa iyang makapahibulungang kahayag. Mo na dapat atong mga dagway dili nangit-ngit. Tanawin mo tabad. Dapat gahayag na nga naman marvelous light na gud ang gabalhin na ka sa marvelous light. So dapat gahayag na ka. So katong panahon nako sa diyan nagsugod nako og tuki, no, nag-search nako, nag-stick nako, nagsugod nako study sa gingharian. Ako adyon gisiguro nga makaplagan ba nako ang mga butang nga dapat nako makaplagan. Kay dili na dito gusto mo balik pa o mapabilin pa sa kangit-ngit. Kaya pwede manggod nga nakas kahayag, pero imong kinabuhi, ngit-ngit pagyapon. No, sayod ko nga ang akta sa akong kasing-kasing, naapay mas talong naggahom din hatang Kristo kaysa pagka-Kristiyano lang. Pwede manggod na Kristiyano ka, pero wa joy power, way gahom. No, walay nagapangitabo sa imong kinabuhi, in which daghan ka makita na. So, kabalupod ko nga dili sayon, kay kada adlaw kinahanglan kang magdesisyon, tama ba?
desisyon na nimo matag adlaw kung mopadayon ba jud ka sa pagtuki, mopadayon ba jud ka sa pag-study, padayon ba jud ka sa pagtuo. Okay, kay daghan bayag tag mga responsibility. No, sa kuha sa unang panahon, sa katong panahon nako, no, ninyo naman ko, no, amahan nako unom na akong anak. No, niya nagatrabaho pa jud ko na ako'y boss. So dili gid lalim. And I know some of you inana pud ang dagan sa inyong kinabuhi unya na kay mga question sa kung padayon ba ka o dili. Hindi mo tapad padayon lang, padayon lang. Kay sa kuwang panahon, ang decision jud ko na akong ginadasig ang akong sarili, no, na magpadayon kay dili na jud ko gusto magpabilin sa control aning kalibutana. Sa control aning kanitnit kay nakasabot ko na mauni ang domain ni Satanas. Sila katuig ko niyan gidumala, nag-domain sa akong kinabuhi mo na kung nasabtan ako na iyaha din ning tanan akong ginabuhat, ning kamot jud ko nga dili na ko niya makontrol og balik. Amen ba? And sama ra pud na kaninyo. Mo na di-share na mo ni kining Age of War nga series nato is para ma-set free ka sa control ni Satanas. Nga maoy gadumala aning kalibutana, no? Dili siya lalim na proseso, okay? Diyan tumudaan, pero ang grasya sa Ginoo na ani mo. Takong kinabuhi, wa jud ko mapakya sa grasya sa Ginoo. No, kay matinud-anon jud kaayo ang atong buhi nga Ginoo. Wala ko pasagdi ug di ug kanya pasagdan nga mag-inusara lang sabay tangtanan. Napataliha, right? So always remember na napalibutan ka, no, og mga tao nga makarelate nimo, no, makarelate sa ako, makatabang nako, makatabang nimo samtang kapadayon tagtubo o paglakaw, no, ni ining kahibulungang kahayag. Kahibulungang kahayag. Marvelous life. Okay? John chapter 8 verse 12. Sa ingon diya. Diingon si Jesus, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod nako dili na magkalakaw sa kangitngit, kundi siya adunay kahayag nga nagahatag kinabuhi. So dili na nato lisod-lisodon or i-complicate pa ning sugo sa Ginoo. Ay di na to ni complicate. Klaro na kaayo nga gisulti ni Jesus, kinsa man ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit. So maglakaw siya sa kahayag nga nagahatag kinabuhi. So ngano maglisod pa man ka, ngano maglakaw pa man ka sa kangitngit kung naa ka sa kahayag. Ang imong buhaton na lang mag-follow ka. Magsubay. Remember, ang kahayag mao ang kaalam, pagsabot, kaalam nga spiritual wisdom or wisdom, kalinaw, peace, paglaom, hope, pagtuo, o kapadayagan or wisdom, kaning revelation. Okay? So, dili igo nga mutuo lang ka sa Ginoo. Kinahanglan mo sunod yun ka kaniya. Kay daghan magtotoo pero wala ga-follow. Daghan na kaayo magtotoo pero dili gid matinud-anon or musunuray, manunod-anon. Tama. Kay kung believer lang ka, unya wala ka nagsunod, unsa may kalainan nimo sa mga demonyo? Okay, daghan man kayo mga believer, ako tubo Ginoo. Ay, good for you. Pero nagsunod ba ka kaniya? Kay mao na ang question karon sa ingon ni Santiago, James. Sa ingon James chapter 2 verse 19. Santiago, ikaw nagaingon nga ikaw adunay pagtuo. Kay ikaw nagatuo nga adunay usa ka Dios. Maayo. Pero maski ang mga demonyo nagatuo niini og sila gapangurog sa kalisang. May pang demonyo nagapangurog sa kalisang. Pero I don't know, mga tao karon wa di kahadlok sa Ginoo. Well, again, ang mga demonyo na nagapangurog sa kalisang pero bisan pa ana wala gihapon sila na usab, demonyo ra gihapon sila hantod karon. So di ta mo sugot na mura pud tag demonyo hantod karon. Na kay kalisang, na kay fear of the Lord, pero wa ka gabago. Ay, labaw pa ka sa demonyo. Nabata diha tanang matapad. Di na mao, okay? Wala nang join karon. Okay. So, wala sila na usab kay anaaman ang mga demonyo sa kangitngit. In fact, membro sila, kabahin sila sa kangitngit. Wala po'y kahayag sa sulod nila. Kay demonyo man sila. Pero ikaw, tao man. Dili man ka demonyo, mo na dapat magkahayag ka o magabago ang imong kinabuhi. Napata diha.
Okay, so pwede ka mamili karon kung musunod ba jud ka kang Kristo aron maglakaw ka o makalakaw ka sa kahayag o magatubo diha sa kaalam, pagsabot wisdom o kapadayagan o magpabilin ka nga maura gyapon. Naara sa imuha ng desisyon kay pinaagi ana mapuno ta sa paglaom og kalinaw og mamahimong dalampanan sa mga ubang tao nga nanginahanglan og kahayag ug paglaom. So kung dili ka mo desisyon nga unsa jud ka sa kahayag, unsa pay paglaom sa ubang mga tao nakapalibot kanimo. So inana ka kay importante. Kinahanglan nimo masabtan nga ang Yahweh sa tinuod nga kinabuhi mao ang pagsunod sa kahayag sa kinabuhi kay gitawag ta nga mahimong kahayag aning kalibutana. Klaro? Okay, sa ingon Juan, no? John chapter 1 verse 4. Diha kaniya mao ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. In him was life and the light of man, and the light of life is the light of men. Na siya pasabot. Abata diha? Okay, ingon si Kristo, Matthew 5. Kamo ang kahayag sa kalibutan, ang usa ka syudad nga gibutang sa ibabaw sa bukid nga dili gayod matago. Ang imong kinabuhi di ay, no? Dili matago. No na dapat maghayag ka, mohayag ka. Kaya unsa man na nimo wala man kay choice kay butang man day ka sa ibabaw sa bukid. Mo na dapat mohayag ka kay ug di ka mohayag, unsay pulos nga ibutang sa bukid. Unya ang atong kinabuhi di man pud matago. Tama ba na? Tama ba na? Kisa man diri nang tago pa sa kinabuhi di. Di na matago. Pwede nga kanang imong katapad wa gid kabalo sa mo, wa kay sa mo, pero di na matago atubangan sa Ginoo. So kung nagsugod na tagkahayag, samot na nga ibayaw ta no nga murag nata sa city on a hill para mag-shine. Kay dili man ta pwede itago. Nabata diha? So inay mo ta pa dili ka pwede itago, di ka pwede matago, okay? Mabitaw na ang uban mga tao matingala sa imo karon kay ngano man nakita man nilang imong kabaguhan. Okay, di mo jud na matago, mugawas mo jud na. Napoy uban magpatik-atik nga nabago pero wa jud mo na dagigid gyapon mo tuwa mga tao kay di mo pud mo matago na nga wa jud tagabago. So ikaw ang kahibalo, ikaw ang kaalam, okay? Ikaw ang kapadayagan o ang paglaom nga gikinahanglan karon sa kalibutan. Mo na kinahanglan ka mohayag ini mo tabad shine. Ikaw ra unta ang makasulbad, ikaw ra man jud unta ang makasulbad sa problema sa imong kumpanya kung nakay imong trabaho ikaw na ini mo tabad ikaw ra unta ang Yahweh aron mo lambo ang inyong organisasyon, no? Pinaagi sa mga kaalam og maanindot na idea nga anaa kanimo. No, imagine nimo na naagod sa imuha ang tanan. Ang imong campus kung estudyante ka, kanang campus nimo imong classroom, no, makabenepisyo unta na sa imong kaalam, sa imong pagka-bright, no, sa imong pagsabot, no, may tungod sa kinabuhi ug katuyuan, purpose and life. So ang imong mga classmate dili unta na magunahon naghikog, dili na magunahon na og kanang kiat, makita na sa imong kinabuhi nga pinasahi. Dapat matakda na sila sa imong kahayag. Naba ka diha? Ikaw ra ba ang pwedeng magdala sa atmosphere sa kalinaw? Ikaw ba na ato ang katakos mao nga ang uban may bulong nganong murag ganahan sila nga anaa ka sa ilang taliwala permi. Mapansin ba niyo na ganahan kay sila nga naa ka sa ilang palibot, no? Di man pud kay gastorya pero the fact nga naa ka sa ilang palibot murag mabati nila ang kahayag ngano man kinaaman ka. Malbati nila ang kalinaw, naga-share sila sa imuha. Ano man, aba naga-share sila, matanggalan sila kabugaton, ngano man kinaaman ka. Ikaw man ang carrier sa kahayag. Ikaw ang carrier sa peace, kalinaw. Ug ganahan gid sila na maminaw nimo. Dili tungod kay gawali ka, but ganahan sila maminaw sa imo. Naay something sa imuha. Dili nila ma-identify unsay naa nimo pero ganahan sila nga anaa ka sa ilahang kaliwala. Pangutanong ko ngano? Kay ang balaang espiritu mao na ang iyang papel sa imong kinabuhi. Tungod sa balaang espiritu, tungod sa Holy Spirit, ngano man, imagine mo ang Ginoo naa kanimo. Pila sa inyo kadadto nimo simbahan, ang Ginoo manaa kanimo.
Moingon mo ka, naa kanimo. Pag sure, tinuod ba jud? Oh. Pero kita nga naa kay Kristo, ang Ginoo naa ka nato, ang balang espiritu naa ka nato. Okay, unsa iyang trabaho? Unsa iyang ang isa sa mga ngalan na naa sa atong kinabuhi? Kita ato John 14. 1:14 versikulo 26. Apan ang magtatabang, helper, ang magtatabang, ang Espiritu Santo na ipadala sa amahan sa akong ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanan. Tudluan mo sa tanan nga mga butang o magapahinumdom kaninyo sa tanang mga butang nga akong giingon kaninyo. So, kung pasabot ang tanang butang, pasabot, tanang butang. All things means all things. So imagine mo na sa iya trabaho, magatudlo sa ato tatanan butang. So dili ka pwede maging ignorante. Puno ka dapat sa kaalam, kaya ang Ginoo na sa imuha, magtudlo sa tanang butang. O magpahinumdom pagid sa imuha, sa tanan pulong nga nasulti ni Jesus sa atong kinabuhi. Ang pangutana, kung naabay mga butang na pwede kapahinumdom sa balaang spirito kanimo. Mo na question. Na ba siya ipa-remind sa imuha? Ang pangutana kay wa kay basa-basa. Wa kay study. Wa man kay tuki-tuki, wala man ikaw ra maurag unsa may ipa-remind na sa imuha daw be. No na kutob ra ka sa imong testimony. Na dia magbago na tayo, magbago na ta, ha? Ado na ba ipahinumdom nimo, no? Kung kinahanglan na nimo og tabang, panahon nga kinahanglan nimo og tabang. Nabay ma-remind ang Ginoo sa imong kinabuhi. Andam ba ka na punon sa kahibalo, punon ka sa pagsabot, ug punon ka sa revelation. Ug mamahimo kang usa sa mga tao nga puno og kaalam. Ganahan ba kana? Mo na kinahanglan ka na naay buhaton. Dili lang baya kaalam ang bitbit sa balang espiritu. Kaya ba kana? Dili lang kaalam ang iya. Dili lang siya helper nimo nga tagaan kanyang kaalam ug kahibalo. Dili lang. Tingnan sa verse. Gibilin ko kaninyo ang usa ka gasa. Unsa ang gasa? Kalinaw sa hunahuna ug kasing-kasing. Ug ang kalinaw nga akong gihatag usa ka gasa nga dili ikahatag sa kalibutan. Busa ayaw kabalaka o kahadlok na. So imagine dili lang kaalam ang iyang gihatag kanato, pati ka linaw. Kalinaw sa unang-una, kalinaw sa atong kasing-kasing. Kunya ikaw pa yung numero 1 kaayo nga malisang. Dali mataranta. Dapat dili. Dapat chill ka lang, relax lang kasi under control ang tanan. Na ang Ginoo kanimo. So ang akong ingon si Jesus, ang akong kalinaw dili ni susama sa kalinaw nga dali maguba tama nga ginahatag sa kalibutan kundi ang akong hingpit na kalinaw naa kaninyo. Hingpit, perfect peace. So dili lang ka puno sa kaybalo o kaalam, again, doon na pa dyo'y bit-bit na kalinaw sa imong kasuluran. Muna dapat at peace ka. Kanan mo dapat at peace magagwaya na. Dili ba na siya stress? Dapat wala stress. Dili ka dapat mabalaka yung sa ingon mo na dapat dili ka mabalaka. Dili ka dapat mahadlok. So may kadlukan nimo. Amen. So maong ikaw dapat ang maghatag kanunay og paglaom og kalinaw sa hunahuna sa mga tao nakapalibot nimo. Dili ikaw dapat ang maghatag og kasamok. Kung sa una usa ka sa hinungdan ngano magubot ang palibot, kay tungod maoy ka, apan karon dili na. Ina mo dapat dili na. Kay galihok na ang balang spirito sa imong kinabuhi. Anugon kayo nga na ang balang spirito, pero ikaw po ng numero 1, maghatag kasamok. Imagine mo na ng mga tao sa simbahan, wala yung laing ginabuhat, kundi sa muko ng simbahan. Sige chismis, sige panlibak sa pastor. Na yung mga tao na imagine mo na sa simbahan, napuno na po sila ilang balang espiritu. Pero wala yung ginabuhat, kundi i-divide ang simbahan. May mga tao na inana, pero wala na sa itong simbalayan. Amen. So, dili madugay, may bulong na lang ng mga tao sa imong palibot. No? Kapag lahi na kamistorya, no? Nagkahayag na imong dagway,
Nganuman, kay naa man ang balang espiritu. Gahatag og kahayag sa imong kinabuhi, hantod ng ang kahayag mo mugawas na siya makita sa uban mga tao matakdan to sila sa imong kahayag. Amen ba? Sayod ba ka? Kabalo ba ka na ang espiritu mas kusog ang lihok dili sa kahayag kundi sa taliwala sa ngitngit. Ang Espiritu Santo mas kusog ang iyang lihok dili sa kahayag kundi sa taliwala sa kangitngit. Mao na di ka dapat matingala kung nganong daghan mga tao nga gubot ang kinabuhi gaduol kanimo. O nganong ginapadala jud ka sa kangitngit. Ano man kay para magdala kag kahayag. Dapat makasabot ka ani nga prinsipyo. Principle man gud principle tanaw to ha. Sa sinugdanan pa lang, principle man sa ingon sa sinugdanan Genesis, balik ta Genesis. Og ang yuta walay forma. Og walay sulod. Og ang kangitngit diha sa ibabaw sa kahiladman. Og ang Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. So, in the middle of darkness daw, no, sa taliwala sa kaning kangitngit, diha nagalihok ang balaang espiritu. Sa dihang ang balaang espiritu ni sugod na siya lihok taliwala sa kangitngit, diha ang pulong gisampit ang kahayag. After nga verse ingon bayadan, let there be light. O unsay ingon sabay, unsay ingon da? Og miingon ang Dios kahayag, og nibutho ang kahayag. Mo na nibutho ka ani kalibutanan ni kay para magdalag kahayag. Ha? Wala ka maghatag og kangitngit, gikan ka sa kangitngit pero gikahayagan ka karon kay para maghatag og kahayag. Gitawag ang kahayag tungod sa kangitngit kay nga naman kay kung walay kangitngit, wala sa pulos ang kahayag. Mo na asa tayo padala? Kangitngit. Mo na wala ka gitanggal diri sa kalibutan. Kaya ang kalibutan puno mas kangitngit. Gitanggal lang kanya sa kangitngit, idala ka sa kahayag, kaya nga naman para maghayag ka, maghayag ka, kataliwala sa kangitngit. Ano ka ka-importante? Tanawan paminaw. Ang kangitngit usa ka plataporma nga giandam aron ang balaang espiritu makalihok ang iyahang gahom ug makahimo sa mga kahibulungang butang. Ha? Para maka-perform ang Holy Spirit sa iyang gahom, maka-move siya no sa iyang powers, signs and wonders, dili siya pwede magtago sa kahayag. Ang kangitngit mao iyang plataporma. Hello? So that's the purpose why the Holy Spirit, ano ang Holy Spirit, gibutang ka nato. Tungod kay nagtuo ka kay Kristo. Kaya nga naman, tayo si Kristo nga ang Holy Spirit magalihok, pinaagi nimo, taliwala aning kangitngit sa kalibutan. Ana ta ka-importante, o ana ta kagamhanan supposed to be. Ano sa dong tapad? Ana, na siya, gamhanan man dahil ka, no? Ha? Gamhanan. Mo na problema, kay gibutahan ta sa kangitngit. Ibutahan ta aning atong kalibutan. I-control ta ba? Oh, kabalo ba mo nakanatong eskwelahan? Oh. I don't know kung kinahanglan man ako insulti. Kanay mag-eskwelahan. Mo nay usa sa mga nagpugong kanimo nga dili mo makaplagan ang imong tinuod ng pagkatao. Na naman ang sistema sa kalibutan ga-control na nga para diha ra jud kakutob. Agi-agion lang kag excellence sa imong academic. Pero dili ka tudluan kung kinsa jud ka sa tinuod nga pagkatao. Dili ka sa TGFM kitudluan ka namo. Di ba mulutaw ka? Nandutaw tang kanan. Mao nang gitawag ta nga kahayag sa kalibutan. Kaya ang atong Ginoo maomay kahayag niining kalibutan na. Ang mong master kahayag, siyempre kita nga manunod, kahayag dapat pod. O gitawag ta niya nga mahimong kahayag aning kalibutan na. So, pasabot na kita nga mga kahayag, kita ang kaalam. Kung may tag light, kita dapat ang knowledge. We are the light, kita ang kahayag. Tama? So kita ang kahayag, kita ang kalibutan, kita ang knowledge, kita ang revelation, kita ang wisdom, aning kalibutan na. Ana pasabot. So kung kita ang kaalam, then kabaluta, kita ang kaalam, aning kaliwala, aning ignorante nga kalibutan, full of ignorance. So kung kita ang kahayag,
kita ang paglaom o kalinaw ni ining kalibutan na. Puno sa kasamok o kamatayon. Mao ka na ang hinungdan nganong buhi pagkakaroon. Nganong after nimo pagdawat ni Kristo, buhi pa ka, wala ka gikuha dayon kay nga naman para magpabilin kang kahayag aning kalibutan. Amen ba? Listen to this. Hinumdumi nga gitawag ka gikan sa ngitngit aning kalibutan aron mamahimong kahayag sa kalibutan nga kaniadto imong gipuy-an. Tagadiha man ka, suwito ka dapat. So kinsa may pwede no mo patgang aning kangitngit, kita raman. Nga naman, diha man tagikan. Aba mo diha? I don't know kung masabdan ko ninyo. Maonggi preserve ka, kay gi-prepare ka aron maandam ka para aning katapusan nga adlaw nga magalihok ang balang spirito. Kabalo ba mo na mao na ni ang last days nga ang movement sa Holy Spirit mas powerful na. Kaya nga naman, kaya mas naging powerful man po ang kalibutan. Mas nagkangit-ngit man. Mo na, mas nagkangit-ngit ang kalibutan, mas nagka-powerful po ang dahom sa Ginoo. Mo na, kung ikaw ang vessel, ikaw ang iyang kaha, ikaw ang iyang galamiton, mas magamit yun ka, karong panahon na. Tanawa da, Isaiah. No? Okay. Isaiah 60, verse 2. Kay ania karon ang kangit-ngit mo tabon sa yuta. Ania karon ang kangit-ngit mo tabon sa yuta. O ang halalom, laom gini, halalom na kangit-ngit sa mga katawhan. So, darkness is on the earth, deep darkness to the people. Halalom na kangit-ngit sa katawhan. Apan ang Diyos mapagtigbabaw, apan ang Diyos mo patigbabaw din kanimo, mo patigbabaw din niya kanimo, o ang iyang himaya makita sa imong kinabuhi. Kaysa gusto nga mapatigbabaw ang Diyos sa imong kinabuhi. Nga ang himaya ang makita, Ginoo, ang himaya sa Ginoo. Glory ni Lord na makita. Aning last days, kaysa diri anda magpagamit sa Ginoo. I'm telling you, kanay mong tapad, gamitonon din na sa Ginoo. Gina-preserve na, gina-andam na, gina-prepare na. Kay, sa dihang magkangit-ngit ang kalibutan, kanang tawhan ng katapad nimo, magkahayag po. Tanawa sa, basig makalimot ka sa dagwayan na, sa kahayag na, pagabot sa panahon. Wow! Sa ingon ni Pastor Jan, sige. Okay, tanawa niya. Anyone wanted to be part and is prepared will be preserved for this end-time movement of the Holy Spirit. Kinsa daw tong paging parte, ug maandam, kay i-preserve para sa kaning end-time na movement sa Balang Espiritu. Yun ni Pastor Jan, sige, kung magpagamit ka, kung gusto ka, maging part sa movement sa Holy Spirit, gina-prepare ka, muna mag-prepare ka. Hindi naman dapat mag-prepare po. Kay para ma-preserve ka, para aning mga katapusan na mga adlaw. Di ang Holy Spirit maoy maglihok sa taliwala aning kanitit. Yung sa ingon niya, dugang ingon niya, God is about to release His garment, the garments of light. Ang Ginoo daw is about to release na. Andam na niyang i-release ang kining garments of light that will surge, maoy maghatag sa tuwag consciousness, ug eliminate ang mga dili maayo, na mga seduction, dominion, aning kalibutan na ug manipulation na mo'y naghatag og mortality, mo'y gapakusog aning atong mortal na kinabuhi. Sabta na to? So sayod ta nga ang kalibutan wala gid ni kahatag na maayo, kundi ang kahatog sa unod, kahatog sa mata, og garbo sa kinabuhi. Mao ra jud na, og kini tanan dili manigikan sa Ginoo. Ingon na Bible, tama ba? Right? Kining tanan nga anaa sa kalibutan gapakaon lamang sa ating uha, sa atong unod, og mortal nga lawas. Mao na kung padayon ta aning kalibutan na sigitad padayon og pakaon ating unod. Maski sa man og declare og immortality, mga matay ra bigyapon ta. Nabata diha. Right? So tinuod, yes, kabalo ta, sayod ta. Ingon ang Biblia that God loves the world. To love the world, that He gave His one and only Son. Sayod ta na. Higugma sa Dios ang kalibutan. Pero wala ta gitawag aron makig-uban o makig-amigo, makig-yugo sa kalibutan. Kay kung buhaton nato na, mamahimo kitang kaaway sa Ginoo.
Kinsa diri gusto nimo mahimong kaaway ang Ginoo? Wala. Isud kayo. Ginoo imong kaaway naon sa ka? Ha? Saingon ni James. Saingon ni James. Wala baka makaamgo na ang panadhigalaay sa kalibutan naghimo kanimo nga usa ka kaaway sa Dios. Ang pakighigala sa kalibutan daw may mahimong kaaway sa Ginoo. Oh, usbon ko, ingon siya, usbon ko. Kung magtinguha ka nga mahimong higala sa kalibutan, gibutang nimo ang imong kinabuhi nga mahimong kaaway sa Ginoo. Wow. Ayaw ibutang sa alangan ng imong kinabuhi. Naa naman kas kahayag, pabilin sa kahayag. Kinahanglan ka mag-prepare, kinahanglan ka na magtuki, mag-stick, magsamot ka dapat nga mag-studio, unsa ang mga principle nga naa dinhi sa kahayag para magamit ka effectively. Ma-maximize ang imong kinabuhi. Naa naman lang ka din sa kahayag, paglakaw, uban sa kahayag. Ayaw na magabagbakang-bakang na mo hapit pug kas kangit-ngit pa. Wala na ilabot ang kangit-ngit nimo kay gibutang na kas kahayag. Gitawag kas kahayag para ang tanan nakapalibot kanimo mahayagan po sa imong kahayag. Amen ba? Inay mo tabad galamiton ka ang katapusan nga adlaw. God will use you in this last day. If you are mindful, kung maging mindful lang ka sa imuhang kinabuhi, kung punsa ka o kinsa ka aning kalibutan. Dili aksidente nga nibutko ka. Aning nga last generation. Kaya galamiton dito sa atong Ginoo. Ang Ginoo na kanimo may maghatag og gahom, kusog, may maghatag sa imong kapasidad para mamahimong kahayag sa ato ang kalibutan. Amen? Hindi mo tapad, dili ka basta-basta. Magampo ta. Pray ta. Salamat kayo, Ginoo. Okay. Karong adlaw among nasabtan kung unsay naa sa among kinabuhi. Tayod mi nga dili ni basta-basta. Good karon Lord, magsugod mi maglakaw diha sa kahayag. Uban kanimo, magpalo Lord, mag-obey sa imong pulong. Kay dili mi musugot Lord na matandog pa mi aning kangit-ngit sa kalibutan. Dili mi musugot na magpadayon mi lakaw diha kaliwala sa kangit-ngit. Kung maglakaw man mi kaliwala sa kangit-ngit, mao ang amo ang kinabuhi nga maghatag og kahayag, dili para magpadayon og buhi pag kinabuhi ng kangit-ngit na naa sa kangit-ngit. Salamat Ginoo nga kanina mga revelation Lord, dili ni magpabilin sa mong utok, but magpadayon ni Lord nga mahatag application sa among kinabuhi para makita namo, makita sa mga katawhan, makita sa tanan Lord ang tinuod na kabaguhan at dinha kanimo tinuod dunay kabaguhan. Para malamdagan ang tanan ug ma-encourage ang tanan nga magpadayon pod og kinabuhi tama sa kinabuhi na imong gihatag kanimo. Salamat kayo. We love you. We trust to you, Lord O God, ang tanan mga butang, Lord, gabi na sa mga matag timbalay, ako mga declaration, Lord, na tanan nga panimalay, magpadayon ang kahayag, makita ang kahayag, himaya, Lord, para sa mga silingan nga maauhag sila, na mabuhat po sa mga butang na dapat sila buhaton, pagabuhaton, aning katapusan ng mga adlaw. Thank you, Lord, aning nga blessing, especially kaning nga month of August, Lord. Mao ni kani ang month of blessing, ang pinaka-blessed with Lord O God, kay ang kahayag naa sa among kaliwa. Salamat kayo. Love you, God. Honor you. Salamat kayo sa imong maya. Salamat sa imong gahom. Tanan, ibalik na mo ang lingog. Pinatan. Pangalan ni Jesus na among Ginoo, ug among agalon, among master. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hingpit na adlaw sa tanan, ug see you again next. Perfect day, everyone. My name is Sefriano A. Madrigal, 32-year-old, a teacher, a father, and a husband of my one wife. Before I joined the encounter, my life is so tired, empty, confused, and restless. I feel tired because throughout my life, katong high school, masking katong high school pa ko, no? Kanang ako jud ang breadwinner sa amuang family. Tapos tanang trabaho sudlan, tanan jud ikan sa pagtinda og pandesal hangtod sa paghugas og mga plato, walay tulugay. So that's why I feel tired and I feel confused kasi naa sa ako nga ang mindset nga okay ra may gugma masking asa, masking kay kinsa. Basta wala kay gipasakitan nga tao. That's why na ako'y relationship sa una, transgender woman. Then I also feel empty kay
pag mata na ko sa buntag no kay murag okay ba akong ginabuhat? Sad kay sa feeling ba anang wala ud ka kasabot nga naman jud kulang. That's why I feel that way. Anang na-connect ko sa community through my brother, si Jeffrey Avila. Na-assign man ko sa bukid. Then ako ang iyang angka sa motor. Tingnan ko niya nga anang apil og kuan ba? Apil og simba. Tapos pagka mo ni apil og simba pod. Pagka mo magsimba kay kuan apil og encounter dong. Ako ang ko'y kwarta, ate kragod. Pero na ako'y kwarta no. Pero half-half lang taya. Naiisa ka ko ang preaching ato si Pastor Ramba nga nag-impact sa ako Ano siya nga, nakay purpose. Ug dapat imuha na ma-fulfill. Ug dapat dili nimo sayang-sayangan imong kinabuhi. Then I question myself. Bitaw no, sa kaya jud akong purpose. Kabalo jud ko nga gisayang-sayangan ra jud nako akong kinabuhi. No kay basing asa, basing kinsar gyud ang nigamit sa ako. Nako, try kaya ni nako. Kuan man kuno religious naman jud ko daan, nagasimba mi kog Sunday ng John 3:16. Pero masking siya ang pinaka gasgas nga verse no. Mo jud tong nag-impact sa ako dito. John 3:16 kay ako adjong nag-grasp ba ang meaning sa John 3:16 kay kung gihatag sa Ginoo no ang iyang bugtong nga anak. Then king baya si Jesus. I-forsake niya ang iyang throne para sa ako para mahibalik ko sa iya. Kudyo nang impact sa ako and kanang i-change ang mindset. Kay mindset ra jud ang tanan. Ug kanang kuan ba? Naraday na sa perspective nimo. Sa imong pagtanaw sa imong kaugalingon ug kung kabalo ka kung unsa ang pagtan-aw sa Ginoo sa imo nga makaingon jud ka nga dili na jud nako sayang-sayang akong kinabuhi. Na change jud to tanan. Atong confused nga feeling god ikuan jud to gi-clear out jud to ni Lord no nga dili ka confused. Ang desire lang jud sa imong flesh ang imong gina-follow. So iyang gi-clear out ba nga lalaki ka, lalaki ko. Through discipleship no, dito man jud ka makuan i-train tapos dito ka kasaban para di na ka encourage di ay dili kasaban. No dito no na change jud akong mindset katong mindset nimo nga gibutang ni Lord ba ma-fulfill to through discipleship o kanang pag-walk nimo ba na naay giya sa Ginoo o giya sa imong leader. Kay kung ikaw ra ambot lang jud. Kay ana ganito si Pastor Ram no or ayaw hawa sa kanang pundok ba sa mga nagdilaab. Kay kung muhawa ka mapalong jud ka. So therefore maski kapalungon na ka tutot lang jud sa nagsiga. Nakuan jud na in love jud ko sa akong wife katong sa kuan na sa kanang morning prayer ba. Di ba wala na kuan? Wala na makeup, hayag kayo na. So, through ka na morning prayer, na-meet na akong wife. Then, nag-uyab mi pero we consecrate, no? Mo jud na, ana si Pastora Jane nga, no kiss, no touch. Okay, pas. Di na pud ko tired karon kay na naman ko'y kuan ka ng partner in life, no? Nga mag-organize sa tanan. Tapos di na pud ko tired kay kabalo ko nga I'm in the will of God. Walay toiling jud. Na mindset na pud namo no sa together with my wife. Na kung nadyo ihatag si Lord, una jud si Lord. Una jud siya kay ihanay ra jud niya tanan. Tauna kay lahi man akong standard sa kuano goodness. Kay basta wa kay masakitan, okay ra gyud na. Pero naadyoy kuan, naadyoy standard si Lord. Na siya diri for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Kung wala nimo na ilan si Jesus, di jud ka makakuan nga tama nimo ginabuhat. Kaya ang standard jud ni Lord ang matuman. Masking good pa na sa mata sa tao, pero kung dili na good kay Lord, wala jud. I was kanang used by God through kanang become a speaker in life group and speaker kung naay mamatay. Anday si Pastor Ram kanang Sep, ikaw say wali dito sa namatyan na so share dito pas. Napod may life group sa Agunoy, napod may life group sa Kalinan, tapos sa Turil ug sa Alambre. I am Sefriano A. Madrigal. I am strong and a conqueror, and I am radically transformed through divine encounter.
What if one simple tool could equip you to lead with confidence, share the gospel of the kingdom clearly, and build a life group that truly transforms lives? Introducing the Life Booklet, a powerful, easy-to-use guide designed to help you lead life groups with clarity, purpose, and spiritual impact. Whether you're already leading a life group or dreaming of starting one, this booklet will guide you step by step in the simplest, most effective way in winning people back to God's kingdom. As this book is specifically written in 2 parts, wherein Part 1, Life Series meets people where they are, helping them find connection, encouragement, clarity about life, their identity, and purpose. Part 2, Pre-DE Sessions dives deep into the foundational teachings of our faith in Christ, unpacking truths that bring lasting transformation. So don't wait. Pre-order your Life Booklet today by scanning the QR code and take your first step into life-changing leadership. Life Booklet. Simple, foundational, transformative. We've been transforming young learners here in Davao City, Philippines. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an affordable distance education with the innovative and integrated curriculum designed to equip young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning, integrated curriculum, DepEd Matatag, and Kingdom Principles from Life Hacks Beyond. Life skills learning, blended learning for modular and online. At Transform Academy, we are not just teaching academic programs. We are developing leaders, entrepreneurs, innovators, and agents of change who will make a positive impact in their communities and the world. Our mission is to guide learners in pinpointing their purpose through self-discovery, anchored to the time-tested principles. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation. Transforming youth, transforming nation. Imagine a place where your dreams become reality, where every member has access to wealth. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where we provide opportunities for effective management of resources. Here at Dominion, you're not just a member, you're a co-owner. Together, we shape our future, share profits, and create opportunities for everyone in our community. As a co-owner, you have the power to invest in your own success. Imagine having access to guaranteed organic produce during food shortages, or even owning our own market, mall, or store as a cooperative. It is designed to make sure that every member has the resources they need today and for the future. At Dominion, growth is a community effort. Enjoy benefits like housing loans, scholarships for children, and special investments that reward you with steady returns. It's all about making connections and collaborations, building your business, and growing together. Listen to the stories of our members, people just like you who took a chance on a big dream and transformed their lives. Perfect day, everyone. I am Neil Angelo Likmoan. I am the owner of DTF Printing Services, also known as Davao DTF Prints. I came to know DC Co-op because it was introduced to us by the community. And starting, I think, 2023, I started to become part of the members of the cooperative. So way back last year, I really desired to be on the edge of the printing business here in Davao City. That is why I really need to scale up the services that I am giving. So I decided to buy a UV DTF printer, which really cost me a lot, and
somehow, due to unexpected event, I really need something to help me manage my finances. So through DC Co-op, I was able to make a loan for the additional for my down payment because the machine is there, but you need to at least pay half for the down payment. So the DC Co-op really helped me. So for those business owners who are there, and alam natin, di ba, na there are really times that we need a helping hand. Our vision to be achieved, DC Co-op is one of the best cooperative for you. So whatever you are doing right now in expanding your business, consider being part of DC Co-op. Thank you so much. At Dominion, every success is celebrated because when one of us wins, we all win. Are you ready to be a part of something extraordinary? Join Dominion Credit Cooperative today and start your journey toward having access to wealth wherever you are. Your wealth is secured at DC Co-op.